Binabantayan na ng Pag-asa ang magiging epekto sa bansa ng bagyong Ophel. Samantala, level ng tubig sa iba't ibang dam sa Luzon bumababa na. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Benji Dorango ng PTV Manila Live. Benji? Sheila, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nika. Yan yung makikita yung letter S dito sa satellite image na makikita nyo sa aking likuran. At habang mas lumakas naman ang severe tropical storm ng bagyong Ophel, ay bukas unti-unti naman na natin itong mararamdaman. Sa alas 5 heavy rainfall warning na inilabas ng Pag-asa ngayong hapon, heavy to intense rain ang mararanasang bukas ng hapon hanggang Huwebes ng hapon sa Isabela. Moderate to heavy rains naman sa Cagayan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao at Aurora. Malakas na hangin naman ang mararanasan sa Catanduanes. Mas malalakas sa pag-ulan naman ang mararanasan Huwebes ng hapon hanggang Biyernes ng hapon. Intense to torrential rains ang mararanasan sa Isabela at Cagayan. Heavy to intense rain sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Moderate to heavy naman sa Ilocos Region, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora, habang malalakas na hangin naman sa Quezon, Batanes, Polillo Islands, Camarines Province at Catanduanes. Hindi pa makakapahinga, Sheila, sa ulan, sa hangin at posibleng baha ang mga kababayan natin sa Northern at Central Luzon sa mga susunod na araw. Dahil sa mga oras na ito, ang bagyo ay tinatayang nasa 780 kilometers east of Virac, Catanduanes. Taglay ang lakas na 95 kilometers per hour malapit sa gitna at 115 kilometers na pagbugsong hangin. Tumatakbo ito sa bilis na 30 kilometers per hour. Posibleng landfall, Northern o Central Luzon, Huwebes ng hapon o Huwebes ng gabi. Pero may good news tayo, Sheila. Kahit pa may ilang pag-ulan na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng Luzon, sinabi ng Pag-asa Hydromet na bumababa naman ang water level sa iba't ibang mga dam sa Luzon. Ang Magat Dam na maaaring makaapekto sa Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela at Cagayan, malayo pa sa spilling level. Gayun din ang Angat, Ipo, Lamesa, Ambuklao, Binga, San Roque at Pantabangan nananatili sa normal high water level. Bagamat mataas ang inflow o dami ng tubig na dumadagdag sa mga dam na ito, gradual naman o paunti-unti ang pagpapakawala ng mga tubig pababa sa mga river systems. Matatagalan pa bago na mapuno at hindi rin na makakaapekto ito sa pag-apaw ng mga babagsakang ilog. Liban na lamang kung magbabagsak na matinding ulan ang paparating na bagyong si Ophel, sa pagtataya ng DOST Pag-asa, nasa 100 to 200 millimeters ng rain ang pwedeng ibagsak ng paparating na bagyo sa loob ng 24 na oras. Mataas na rainfall accumulation din ang naging dahilan ng mga pagbaha sa Isabela, Cagayan area, partikular ang Cagayan River at Pinakanawan River. Naging panganib din ito sa mga landslide prone areas. At base sa tala naman ng Office of Civil Defense Region 2, kung isasama ang evacuees ng coastal areas, lumobo na sa mahigit 6,000 pamilya o kulang 20,000 katao ang maapektuhan ng mga magkakasunod na bagyo mula sa 362 barangays ng mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Mula ito sa riverbank, landslide prone at coastal areas na unang tinamaan ng hangin, ulan at maging ng baha. Paniguro naman sila ng OCD, sapat ang pagkain, nakahanda ang lahat ng equipment, zero casualty ang target, basta ang paalala lamang nila sumunod sa abiso ng gobyerno. Sheila? Maraming salamat, Benji Dorango.